Magandang gabi po sa inyo. At ito po tayo, ating pag-usapan po ay Duterte Youth versus Erwin Tulfo. Sino mas masama? Sino mas dakila? Wala, dakila. Panay masama. Ngayon, anong pagkakaiba sa dalawa? Pareho silang may kasong disqualification. Pero si Erwin Tulfo, pinasumpa. Pinroclaim pala, pinroclaim. Tapos naman yung Duterte Youth, hindi pinroclaim. Ano ba? Ano ba ang pagkakaiba sa dalawa? Ang isang malaking pagkakaiba sa dalawa po, alam niyo ba kung ano? Naku, madali lang. Ang Duterte Youth Party List ay pro-Duterte. Ang si Erwin Tulfo, pro-BBM. Di ba? Very clear, di ba? So very clear yung pagka-diferensya sa kanilang dalawa. So selective justice ang tinatawag dito sa ginawa ni Erwin Garcia. O di kaya baka ang dahilan naman, pareho silang Erwin, tukayo niya. Baka naman ganun ang dahilan kung bakit niya binroklama si Erwin Tulfo. Di kaya ganun ang dahilan, Mr. Erwin Garcia? Sana naman hindi mo naman yan isinaalang-alang. Ang problema dito, ang pagkakaiba pa isa sa gitna ni Duterte Youth Party List at saka si Erwin ay yung kay Duterte Youth Party List, matagal nang may petition for disqualification at hindi ko makumpirma pero ayon sa pagkarinig ko, sa pagkabasa ko sa mga balita at pagkarinig ko kay spokesman ng COMELEC na si John Rex Laudianco ay dati daw ay na-deny yung petition para sa 2019 election nitong Duterte Youth Party List. Pagkatapos ng na-deny, nag-apila sila. Nanalo sila sa NBank. Pagkatapos ng NBank ay, ayun na, meron na silang kandidato para sa 2019 election. Nanalo sila isang seat. Pangalawa sa 2022 election, nanalo sila isang seat. So ngayon, pang 2025 election, nag-field ulit sila, number 1 sila. So kung number 1 sila, hindi na sila pinasumpa, hindi na sila pinroklama na panalo. 3 seat pa naman, number 2 kasi sila pala, hindi number 1. Ang number 1 ay Akbayan. Pero, ang isa yung pagkakaiba sa kanila na dalawa ni Erwin, si Erwin Tulfo number 4 lang, na dati number 1 sana. Ang yabang naman pa ito mga survey firm. Hindi pala totoo mga survey. Number 4 lang pala siya. O di kaya bumagsak lang siya dahil sa binanatan siya ng mga Duterte voters. Tapos itong Duterte Youth naman, paano nung number 1? Siguro nung number 1 dahil ginamit pangalan ni Duterte. So ganun ang nangyari. Pero anong pagkakaiba ba sa kandalawa? Wala naman sila pagkakaiba. Pareho sila may kasong disqualification. Ang pagkakaiba lagi isa, pro-Duterte, ang isa pro-BBM. Yung pro-Duterte ay pinigilan na hindi maproklama. Tapos naman, yung pro-BBM na si Erwin Tulfo ay pinaproklama kagad. At alam mo ba talaga, galit na galit sa iyo, Attorney Erwin George Garcia, George Erwin Mojica Garcia. Galit na galit sa iyo si kakabag-anak mo, Attorney Virgil Garcia, na dating general ng Philippine Armed Forces. Tapos, ang tanong niya, bakit mo pinayagan na maproklama si Erwin Tulfo? Bakit mo pinayagan na maproklama na kung tutuusin ay very clear ang ebidensya na may passport siya, US passport. Amerikano yan. Very clear yan. Hindi yan maitatanggi na may US passport siya. Number 2, namiki pa si Erwin Tulfo. Piniki niya ang birth certificate na pangalan na Erich Sylvester Tulfo at sinabi niya kanya yun. Nung sinabi niya kanya yun, ginamit niya yun na isang tao kuno na ipinanganak sa Hawaii noong December 30, 1965. At gamit yung birth certificate na piniki niya, ay namiki din siya ulit, nag-apply na naman siya ng una US Army at nanumpa sa flag ng Amerika bilang na magiging loyal siya ipaglaban niya ang konstitusyon at watawat ng United States of America bilang isang sundalo. So natapos siya sundalo ay 1996. At noong 1991, nag-apply siya ng United States
of America passport at binigyan naman siya. 4 na beses siyang binigyan ng passport. Una, yung 1991, pagkatapos ng 2001, tapos 2011, at 2021. Nandito na siya sa Pilipinas, ni-renew pa rin yung US passport. At ginamit pa rin niya ang Erich Sylvester Tulfo. Erich, hindi ka ba nahiya, Erich? Namiki ka pa? Ibig sabihin po, ikay wala kang karapatan, ang moral turpitude mo matindi. Hindi ka lang nagsisinungaling lagi sa iyong mga broadcast, gumagawa ka ng kwento, ay namimiki ka pa ng dokumento. Pero walang kwenta yung dokumento na yun sa iyo kasi kaibigan mo si George Erwin Mojica Garcia. So ngayon, George Erwin, ano ba to? Ang Duterte Youth Party List ay, ang problema po nila ay isa lang ayon sa akusasyon. Ito ay kung totoo man, ang problema nila ay nakalimutan nila magpapublish ng kanilang petition for accreditation bilang party list. Yun lang ang kasalanan nila. Yung kay Erwin Tulfo naman, namiki pa, intentional pa, namiki ng passport pagkatapos nung ginawa siyang secretary ng DSWD, kailangan niya na ngayon, sinuko niya yung kanyang US passport noong June 27, 2022. Sinuko niya pagkatapos kasi na elect si Bongbong Marcos ay May 2022 at bago mo siya mag-assume sa June 30 bilang Pangulo ay napasabihan niya na si Erwin Tulfo at sinuko ni Erwin Tulfo sa US Embassy sa Manila ang US passport niya, ang SSS ID niya bilang bilang retired SSS pensioner, at sinuko niya rin ang US driver's license niya. So, yan ba ang gusto niya, yung namiki? Ulitin ko lang, piniki niya yung birth certificate at piniki niya naman ang pangalan na Erich Sylvester Tulfo. So, 2 beses siya namiki. Pangatlo, at binilagay niya dyan na yun ang ginamit niya sa pag-apply sa pag-US Army at yan din ang ginamit niya na pangalan sa pag-apply sa trabaho sa Amerika na tumagal kung saan tumagal siya. So, ganun po ang isang tao na nagnanakaw ng pera sa pamamagitan ng pamimiki ay bibigyan pa ng kumilik ng premyo, binibigyan ng reward na isusumpa at gawing senador. Akalain mo senador, gawing mo senador ang falsifikador at saka Amerikano? Grabe. Hindi mo ba alam mo yan na George Erwin Mojica Garcia? Alam mo yan. Alam mo yan kasi bakit? Noong bago siya umupo, nung natinanggihan si Erwin Tulfo sa bilang secretary ng DSWD, ay sinampahan din siya ng disqualification ni Attorney Moises Tolentino. Ang rason ni Attorney Moises Tolentino ay hindi siya dapat iproklama bilang party list nominee ng ACT-CIS sapagkat siya ay Amerikano. Ang ginamit pa ni Attorney Moises Tolentino na dokumento yung isinampa doon sa Commission on Appointment sa Kongreso, kung saan naipakita ang US passports, naipakita na siya naging sundalo. So, yan po ang mga ginamit. At yet tinanggihan ang binasura ng COMELEC ang kaso ni Attorney Moises Tolentino sa dahilan na hindi naman daw ang pinuproklama ang tao kundi party list. So, wrong venue daw parang barking up the wrong tree. Yan ang nangyari kay Attorney Moises Tolentino. Tapos yung binasura, nag-file na motion for reconsideration sa Attorney Moises Tolentino at hindi na nga pinansin. Nung hindi na pinansin, nakaupo tuluyan si Erwin Tulfo. Ibig sabihin lang sa panahon na yon ay alam na alam. Bago 2022 to 2023, alam na alam ni George Erwin Garcia na Amerikano si Erwin Tulfo. Number 2, nung nagsampa siya ngayon ng tinatawag na senatorial election sa kanyang certificate of candidacy, nagsampa ako ng petition for disqualification sa rason na Amerikano siya. At tapos hindi nyo pinansin. Ang una ko sinampa ay binasura nyo sapagkat ang aking hindi ko na ipadala kasi hindi ko nga alam ang address ni Erwin Tulfo.
Hindi ko na ipadala sa kanya yung kopya niya. So, nagsampa ako ulit. Pero yung sinampa ko ulit, pinasagot niyo si Erwin Tolpo. At sumagot si Erwin Tolpo sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Atty. Karen Jimeno noong April 14. So, sa ilalim ng batas ng Rules of Procedure sa COMELEC, dapat 30 days ay desisyonan ng COMELEC ang aking disqualification. Pero, ang pang 14th day ay May 14. Bakit? Pang 30th day pala, May 14. Pero bakit hindi nyo desisyonan? So may intention pala kayo talaga na iupo siya bilang senador at bibigyan nyo, pahirapan nyo ang mga nagreklamo lamang kay Erwin Tolpo. It turned out na may nag-viral naman na video, naggalit na galit si Atty. Virgil Garcia. Na gano'n din pala, nagsampa din pala siya ng petition for disqualification laban kay Erwin Tolpo pero hindi rin din ay naksyonan. At nagsampa rin siya, kagaya ko, ng motion na huwag mo na iproklama si Erwin Tolpo pero pinroklama. Kaya galit na galit si Atty. Virgil Garcia. Kaapelido pa naman niya. Ngayon, si Atty. Virgil Garcia, sabi niya ay hindi daw siya pupunta sa Senate Electoral Tribunal. Kasi to begin with, null and void ang proclamation. Ako naman, didiretso ako kung ano man ang gagawin ko, pag-isipan ko pa. Okay, anyway, ang topic ko lamang ngayon ay ano ang pagkakaiba sa Duterte Youth Party List at saka sa kay Erwin Tolpo. Una, si Duterte Youth Party List ay kakampi Duterte. At nanalo siya, number 2 pa. Tapos si Erwin Tolpo ay number 4, pero bata sa BBM, kaya nakasumpa. So, ladies and gentlemen, ikaw, George Erwin Garcia, sinasabihan ko, you think of what you should do. Wala akong pakialam kung i-disqualify mo yung Duterte Youth Party List. Wala akong pakialam dyan. Ang pakialam ko, dapat inaksyonan mo ang kaso ko disqualification laban kay Erwin Tolpo. Kaya, bantayan mo. Gagawin ko ang lahat na makaipaghiganti ko ang buong mamamayang Pilipino sa ginagawa mo na ginawa mo na senador, ang Amerikano, falsifikador, na wanted sa Amerika, na si Erwin Tesiba Tolpo alias Erich Sylvester Tolpo. Magandang gabi, bayan. Ang isa pa palang party list na BH. Ano ba yung BH? Anyway, wala akong pakialam sa dalawang yan. Ang pakialam ko lang si Erwin Tolpo. Hopscotch. Hinangaan ko itong si Atty. Karen Jimeno. Lead counsel pala siya ni Erwin Tolpo. O nga, dapat si Atty. Karen Jimeno. Atty. Karen, ikaw taga-media ka rin. Dapat may obligasyon ka rin sa konsensya ng bayan. Ano? Bakit mo pa tinanggap yung dapat in-advisean mo na huwag na patakbuhin yan? Pero mga bagong henerasyon palang BH. Ang sagot ng depensa ni Atty. Karen Jimeno dyan ay hindi naman daw si Erwin Tolpo ang Amerikano, kundi si Erich Sylvester Tolpo. Hi! Ambot! Grabe ka naman, Atty. Karen. Yan lang bang argumento mo? Gregorio Babaran, hindi naboboto yung mga Tulupong at Duterte. Pareho hindi natin minuto, pero bakit nanalo? Si Jerry Boy Bahe, buti na lang matapat at sinuko niya. Alvin Sir, posible bang dalhin sa Supreme Court? Yes, dadalhin ko po sa Supreme Court yan. Pag may pera lang ako, pambayad sa Supreme Court, dadalhin ko yan. Okay, hanggang dyan lang muna tayo. Mag-live ako mamaya. Ang live ko mamaya, siyempre yung mga expose sa COMELEC, yung mga pagkapirahan sa COMELEC, yung mga kita-kita dyan. Yung mga bribery nila.